Walang pangalan ng apartment. Walang signage. Walang ilaw sa labas. Para lang siyang isang lumang gusali na nakalimutan ng panahon. Nakasingit sa pagitan ng dalawang bagong tayong establishment, parang ayaw tanggapin ng paligid. Pero may nakakaalam, lalo na ang mga nakatira sa loob. Murang-mura na to, sir. Sayang kung palalagpasin nyo. Yun ang sabi ng caretaker habang inaabot sa akin ng susi. Bakit mura? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi normal na ngiti. Yung tipong may tinatago. Matagal na kasing walang umuupa sa unit na yan. Bakit? Saglit siyang natahimik. Hindi naman importante. Dapat doon pa lang umatras na ako. Pero hindi. Kailangan ko ng matutuluyan. At sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga kwento hanggat hindi ko nararanasan. Unit 3B, ikatlong palapag. Sa unang tingin, maayos naman. Malinis, tahimik, medyo malamig kahit walang aircon. Napansin ko kaagad ang kisame. May hook, parang pinagkabitan ng kung ano man. Hindi ko na pinansin. Unang gabi, tahimik. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo pati sarili mong paghinga. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig ako. Parang may tumutulog. Tumayo ako. Sinundan ko yung tunog. Sa sala, walang tumutulo. Sa kusina, wala. Sa banyo, wala rin. Pero mas lumalakas. Pagtingala ko, galing sa kisame. Eksakto sa ilalim ng hook. Ikalawang gabi, hindi na ako nakatulog agad. May pakiramdam akong may kasama ako. Hindi ko makita, pero ramdam ko. Bandang 3:00, may tunog na naman. Pero hindi na pagkiskis. Parang may lubid na dahan-dahang gumagalaw. Napaupo ako, tumingala, at doon ko nakita. May anino, nakasabit, dahan-dahang umiindayog. Walang muka, pero malinaw ang hugis ng katawan. Parang may tao nakabitin. Kinabukasan, kinausap ko yung caretaker. May nagpakamatay ba dito? Tahimik siya. Tapos tumango. Babae, matagal na. Hindi agad nakita. Paano? Sa kisame, tumingin ako sa kanya. Diyan, sa unit mo. Simula noon, hindi na siya nawawala. Tuwing gabi, 2:00 hanggang 3:00, nandoon siya. Nakabitin, minsan gumagalaw, minsan mababa na. Parang unti-unting bumababa. Isang gabi, hindi ko na kaya. Anong gusto mo? Sigaw ko. Tumigil siya sa pagindayog. Tahimik. Tapos, unti-unting umikot ang ulo niya. Hindi dapat ganun ang galaw ng leeg ng tao. At kahit walang muka, alam kong nakatingin siya sa akin. Biglang may bumagsak sa sahig. Isang lubid galing sa kisame.
Pero wala na siyang nakasabit. Tahimik. Sobrang tahimik. Akala ko tapos na. Hanggang sa naramdaman ko, may malamig na kamay sa leeg ko. May bumulong, mahina, direkta sa tenga ko. Palitan mo ako. Kinabukasan, wala na ako sa unit. Ganun ang kwento ng caretaker sa mga sumusunod na nagtatanong. Umalis po yung dating umupa? Ngumiti siya. Hindi na po bumalik. Pero may dagdag na hindi siya sinasabi. Tuwing gabi sa Unit 3B, may 2 anino na. Parehong nakasabit at parehong dahan-dahang umiindayog.